Hello mga kabayan, ito na naman po inyong Junjun at samahan nyo na naman po ako, mag-react tayo sama-sama sa video na ito. So yung video po na ito ay gawa ng isang food vlogger. Napanood ko lang kasi mahilig din po ako manood ng mga yung nagbablog ng mga pagkain, nakakatakam kasi yung mga pinapakita nila, and pupunta sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung iba sa iba't ibang bahagi pa ng labas ng bansa, Pero the best yung mga food vloggers na yung pinapakita talaga yung mga pagkain masasarap na sa atin sa Pilipinas. So may kasabihan nga, bago kayo pumunta sa ibang bansa ay libutin nyo muna ang inyong sariling bansa, kilalanin nyo yung inyong bansa. So ito po, napanood ko lang, bahagi ito nung food vlog ng vlogger na ito, na yung may-ari nung karinderya na ngayon nasikat na, parang 30 years na sila ngayong nag-ooperate, o more than 30 years. Napakaganda po ng kwento niya. Kung paano siya nabigyan ng chance, ng isang Duterte, si Tatay Digong po ito para umunlad ang kanyang kabuhayan. Namangha ako dito sa video na to kasi parang sa opinion ko po, ito, wala pa akong naririnig na normal na tao na tinulungan ng, sabi natin, ng gobyerno para umunlad yung kanyang buhay. Kung meron po kayong narinig na ganong kwento, maganda po yun. Ako po, kasi wala pa First time, kaya nagulat po ako, magkaroon ng isang negosyo ang isang normal na tao sa tulong ng isang opisyalis. So, ayan po, panoorin natin ang video. Again, this is your Junjun. Junjun is in! For our last stop sa ating halal food tour, ay nandito tayo sa legendary Rebecca's Halal Barbecue. More than 3 decades na sila dito sa Davao. Parang hindi ka nakapunta ng Davao pag hindi mo natikman ng barbecue ng Rebecca. This is Miss Rebecca, ang mabuting owner nitong kainan. Noon, nagsimulat lang talaga ako sa kariton. Kariton. Naglalako ako sa kariton. Tapos nakita ako ni Digong, tinulungan ako na maglagay doon sa may likod ng City Hall. Mula sa mga suki niya sa City Hall at former president, ngayon ay nag-iisang tourist destination na rin ang Rebecca's. Anong sikreto para umabot ng ganong katagal bilang isang restaurant owner? Basta love ko lang yung mga niluluto namin. Tapos yung mga tao na pasisilbihan namin, yun lang. Maraming salamat, Miss Rebecca. Ngayon gagawin ko, order na kami ng iba't ibang halal barbecue. So ayan nga mga kabayan, napanood natin yung video. Di ba po napakagaling? Galing ni Tatay Digong, nakita niya yung babae nung may-ari. Sino ba? Si Ma'am Rebecca ba yun? Yung may-ari nung karinderya. Nakita niya na sa kariton ba nagtitinda lang ng pagkain noon at binigyan niya ng chance na magkaroon ng pwesto sa likod ng munisipyo ng Davao. Ayon po dun sa video, At doon na nagtuloy-tuloy, and now they are operating for 30 years or more than 30 years. So, yan po, nakakatuwa na makarinig ng ganitong klaseng balita or inspirasyon sa mga normal na tao, na kasi ang chance po, naniniwala ako, minsan lang yan dumating sa buhay. So, ang nagbigay pa sa kanya ay si Tatay Digong, na isang opisyal ng gobyerno ng Davao. So, ganun po. So, kagaya po ng sabi ko, kung kayo ay may experience naman din na yung inyong local government na mga namumuno sa inyong lokal na pamahalaan ay may naitulong sa inyo para umangat ang inyong buhay, maganda din po yun, Maganda rin po yun. Ako kasi first time na nakarinig ng ganito na for 30 years na nag-ooperate. So, ibig sabihin, way back, tumutulong na talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nasa baba, Yun po ang isa sa mga point ko Back then, hindi kailangan maging presidente, ni Tatay Digong para may matulungan sa taong simple. So maraming salamat. Again, this is your Junjun. Junjun is out.